Ang pagtatanim? Not sa bala. Hindi lang bala. Delikado tayo pag bala. Maraming nakukulong. Amen. Ang ibig sabihin dito ay pagtatanim ng bala. Yung seed. Yung seed. Ang seed ay Word of God. Kinakailangan magtanim tayo at habang nagtatanim tayo, Pagtatanim. ang magdidilig naman at magpapalago, hindi naman tayo eh. Basta sabi ng Diyos, whether they like it or not, preach, proclaim my word. Kahit ayaw daw o ano. Kasi yun lang ang makapagdiligtas sa atin. Amen? Amen. Kaya kailangan, whether they like it or not, i-proclaim daw natin ang salita ng Diyos. So, sabi dito, magtanim tayo ng salita ng Diyos. Magtanim tayo ng bala. Sinasabi dito na sa John 8:47, whoever is from God, sabi dito, John 8:47, whoever is from God hears the word of God. Ang ganda. Siyempre, nasa Diyos ka, meron kang intensyon na makinig sa salita ng Diyos. Pero hindi natin masisi yung mga baguhan, lalo na yung mga bago lang na nakarinig ng salita ng Diyos, medyo doubt pa sila, nakikiramdam kasi ang problema nga, yung hindi natin nababasa ang Word of God. Katulad ko rin ng araw, wala ako kalam-alam, mga ko. Basta kung isama ako ng nanay ko, yes na lang ako, amen na lang ako. Pero sa katotohanan, wala ko alam. Ang importante pala, malaman natin ang salita ng Diyos kasi marami tayong makiklaim. Kamukha nung kay Vivian nga, ignorante pa ako nung mag-claim ako. Sabi ko, Lord, pagaling mo lang ang asawa ko, tugtungan mo ng buhay ng asawa ko, magsiserve ako sa iyo. Yun pala, narinig ng Diyos. Kasi, ang sabi ko, pag tumulo pala ang luha mo, hindi sasabihin ng Diyos na no. Pag buong puso ka nakipag-usap sa Kanya, Amen. laging yes. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi dito, John 8:47, whoever is from God, hears the word of God. And I thank God na ako ay na born again. Ang ibig sabihin ni nabago. Nabago ako. Hindi ito ang nakilala niyong Efren. Masusuklam kayo sa akin, magagalit kayo sa akin kung ako ay nakilala niyo nung araw. Pero I thank God na ako'y binago niya. Yun ang tinatawag na miracle. Mahirap baguhin ng tao. Pero sa salita ng Diyos, mababago ang tao. Amen. Hallelujah. So whoever is from God hears the words of God. The reason you do not hear is that you are not from God. Tama rin. Yung mga unbeliever, yung hindi naniniwala sa Diyos, sa Panginoong Jesus, hindi sila interesadong makinig ng salita ng Diyos. Imbis na ang sinasabi ng Diyos, binigyan ko kayo ng 6 na araw para magtrabaho. Pero yung isang araw sa akin yan. Huwag nyo naman nakawin sa akin ang isang araw, sabi ng Panginoon Diyos. Ngayon lang natin nalalaman nyo, nung araw, ano ba yan? Kahit wala sa loob kayo mga ganung bagay. So, kaya nandito tayo ngayon, yung isang araw, binibigyan natin, hindi pa nga buong araw. Maaaring 1 oras lang tayo, o 2 oras. Wala na, tapos na. Pero ang mahalaga, nakarinig tayo ng salita ng Diyos, tumimo sa puso natin. Amen. At mamunga. Makikita ng mga tao ang bunga ng salita ng Diyos na tumimo sa puso natin. Na yung dating walang hiyang si Efren, parang hindi ako makapaniwala. Yan na bago. Kahit mga kapatid ko, hindi sila makapaniwala. Dahil simula nang dumating ako dito, 23 years na ako dito, hindi pa ako umuwi. Kaya hindi sila maniwala na nakikita nila sa video, nakikita nila sa Facebook na nagsiserve ako sa Lord. Imposible. Kahit yung mga kamag-anak namin, kapitbahay, kaibigan, mga kumpare ko, imposible. Talagang imposible. Pero walang imposible sa Diyos. Ang lahat posible sa Diyos. So, sabi dito sa John 8:44, you are from your Father. Kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, masakit ang salita ng Diyos. Sa John 8:44, you are from your father, the devil, and you choose to do your father's desire. Pagka hindi ka interesado sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin ay dalawa lang naman bagay, ang Diyos, ang devil. Totoo ang diablo. Pag wala ka sa Diyos, ang diablo lagi nakabuntot sa iyo. Kaya maraming taong napoposes. Ang ibig sabihin, nadidiktahan siya para gumawa ng masama.
Oh boy. Pero kung ikaw ay nasa Diyos at ang salita ng Diyos ay nasa puso mo, nagkakaroon ng kontrol. Bakit? Kasi nang tinanggap mo si Kristo, ang Panginoong Jesus, ikaw ay nabautismuhan ng Espiritu Santo. So, ang Espiritu Santo ay nasa sayo na. Siya ang nagdidikta sa iyo upang makontrol ka na huwag mong gawin masama yan. Bakit? Kasi nalaman mo, nang marinig mo at nang mabasa mo ang salita ng Diyos, nalaman mo na ngayon na masama pala yun. Kamukha ko rin nung araw. I don't care. Kasi hindi ko alam. Pero walang katwiran sa Diyos pala na hindi mo alam. Kasi ang Biblia ay 1,000 taon na. Kamukha ng nanay ko rin ng tatay ko na ang Biblia namin nandun sa itaas ng tukador. Paglinggo, kukunin lang, bit-bit, dala. At kami atin ng church. Pero hindi nagbabasa ng libro. Kaya nga, sabi ko nga lang, nung malaman ko rin na kamukha ni Abraham, si Abraham ay nalugod ng Diyos. Wala pa si Kristo nung araw. Pero ang sabi ng Diyos, nang sabihin ng Diyos kay Abraham, Abraham, iyalay mo si Isaac, yung anak niya, kaisa-isang anak, iyalay mo sa akin. Yun ang kaluguran ko. Si Isaac hindi na complain. Alam niya, Diyos yun eh. Wala siyang complain, wala siyang reklamo, iaalay niya, pero hinold ng Diyos. Kaya itinuring na righteousness yung ginawang pagsunod ni Abraham sa Diyos. Kaya iniisip ko ngayon, kahit wala si Kristo pa sa buhay ng nanay at tatay ko, ligtas sila. Kasi hindi ko sila nakita nag-away. Walang taong kagalit sila. Simula nang isilang ako sa muntong ibabaw, at paano mag-aaway yun eh? 18 kaming magkakapatid. Paano mag-aaway ang nanay at tatay ko? Napaka-sweet nila. Kaya nang mamatay ang tatay ko unang namatay, ang nanay ko nagdamdam. Wala pang 1 year sumunod ang nanay ko. Parang lovebird sila.